Ang tawag? Taki. Di ba? Pang mataas, taki. Kardya. Kardya, puso, taki, takbo. O nga. So ngayon, since mababa, baba, brady, kardya. O ngayon, hininga naman, mataas. So nandiyan pa rin si taki, pneumonia, niya, takip, niya. So pag mababa, baba, brady, Nia. o nga. Kapag may lagnat, pep, febrile. Ayan, niya na. Febrile. Pag wala lagnat, ilagyan mo lang ng A, febrile. Pag may simptomas, symptomatic. Pag wala, lagyan mo rin ng A. Ano tatawag? Asymptomatic. Diba yun? Okay na tayo. Okay ng vital signs. Ang vital signs, tumitingin tayo sa body mass. Tama ba? O paano kung malalaman kung itong thermometer ko na to ay oral o rectal? Mercury man o digital? Paano malalaman? Sa tip. Saan? Sa tip. Sa tip. Ano ang tip ng oral? Round. Hindi round. Mas maikli. Cylindrical. Okay. Kapag round, Correct. rectal. Hindi yan. Kaya naman. Rectal po. Magkano yung rectal? Philippines. Guys, huwag kayong magbibigay ng oral thermometer kapag ang pasyente nyo ay 7 years old pa baba. Dahil mahirap yung pagsabihan yan. Huwag kayong maglalagay ng oral thermometer kapag ang pasyente nyo ay may tonsillitis, stomatitis, any problem sa bibig. Kasi ito lang ang mainit pero ang katawan hindi. Huwag kayong magbibigay sa pasyente ng oral thermometer kapag ang pasyente nyo ay sinisino o kaya naman nagsusuka. Huwag kayong magbibigay ng oral thermometer sa pasyente nyo kapag ang pasyente nyo minsan nagkaroon ng epilepsy. Dahil ang epilepsy kahit sino sa ating pwede magkaroon o kapag nagkaroon ka na may potential ka na magkaroon again unannounced. Tama? Kaya, sa oxygen ito lalagay. Alam nga naman ang paglalagay pa ako ng oral thermometer kung nagsusuka na ang pasyente ko. Tama ba? Alam nga naman maglalagay pa ako ng rectal thermometer kung may diarrhea ang pasyente ko. O kaya naman may sugat ang pwet ng pasyente. Naintindihan niyo naman ha? Normal. Pero pag sa pwet, minsan naglalagay tayo ng lubricant. Pero since lubricant to, lumalamig, kaya nandiyan pa rin yung 10 to 15 seconds. Okay? Then after that, start ka na ng bilang ng normal. Ilang minuto? 1 full. So okay ba na kumuha ako ng pulse rate ng pasyente ko tapos i-multiply ko ng 2? Pulse rate? Kalahati lang, 30 seconds, tapos ita-times ko ng 2 ang pulse rate ng pasyente. Normal o hindi? Pwede ko ba gawin yun? Hindi. Pag tinuruan kayo niyan, tamad ang teacher. Isang minuto lang, ang duty mo 8 hours. Tama. At tandaan nyo, ang pulso, meron murmurs. May pulse system. Kaya nga mahirap yung makuha ang pulso ng matatanda dahil masyadong mahina. At may murmur. Tug, tug, gurog, gurog, tug, gurog, tug, gurog, gurog, tug. Buka? So, ibig sabihin, hindi normal ang blood flow. May problema sa circulation ng dugo. Dahil may problema sa puso ng pasyente. Kaya nga ang mga matatanda nangihina, kaya you expect na ang heart rate mahina. Pero mahirap kapag nag-50 ang heart rate ng pasyente nyo dahil pwede mag-cause ng cardiac arrest. Kaya kung may budget ang pasyente nyo, nagbibigay tayo o nagpapasok tayo ng pacemaker. Tama? Anong pacemaker? Sa puso. Okay, anong ginagawa ng pacemaker? Para Nagbibigay ng kuryente sa puso para tumibok ang puso at pag-normalize at maging 60 to 100 ang pace ng pulse ng pasyente. Dahil kapag pababa, pwede mag-cardiac arrest ng pasyente. Daang libo yan? Hindi lang. Minimum siya. So nga, 10 years ang kanyang battery life. So malalaman mo kapag masyado na itong bumababa ng battery na hindi na rin ang pasyente.
Kaya pwede ko rin bang sabihin na kapag ang pasyente nyo may sakit sa puso, madaling mahingalin, Yes. madaling mapagod, Yes. nanghahapo, Yes. at kapag natutulog, feeling niya nalulunod, Yes. so ibig sabihin may water retention. Yes. At kapag may water retention, hindi lumalabas masyado ang fluid sa katawan, kaya Yes. nare-retain, Yes. kaya nagkakaroon ng pamamanas, Yes. kaya may edema. Yes. At kapag namamanas ang pasyente, nahihirapan huminga. Yes. At kapag namamanas ang pasyente, maraming tubig sa puso. Yes. Kaya yung split ng puso ay malaki o maliit. Malaki. Kaya pinamanas. Yes. Kaya nagkakaroon ng cardiomyopathy. Yes. Kaya kapag nagkakaroon ng cardiomyopathy, kaya pang mag-contract. Hindi na. Kaya pipwedeng umistop. Kaya Yes. anong pinamatay? Heart attack. Doktor na rin kayo. Ganun lang yun, iikot nyo para din yung mekaniko kayo ng sasakyan at alam nyo kung saan yung gagawin at hahanapin nyo ano ang main purpose, ano ang main cause kung bakit. Kahit tanggal kayo ng tanggal, ang problema palang makina. Kaya nasisira pa rin. Kaya tinicheck natin yung main cause kung bakit nagkakasakit ang pasyente. Yan ang katawan natin ay binubunan cells. Panagsama-sama cells, magiging tissue. Panagsama-sama ng tissue, magiging muscle. Panagsama-sama muscle, magiging organ. At kapag organ na ito, magtatanong na sila kung saan gusto nilang reproductive, kung saan gusto nilang system. At sinabi ng isa, gusto ko sa reproductive, so ito na si value. Eh ikaw, mahal, gusto ko rin dyan. Magkasama tayo, si fallopian tube ka na. Eh ikaw pare, sa gusto mo, gusto ko sa respite. So ikaw na si type pakil. So ngayon, naging system na. Pag nagsama-sama system na, ano na siya? Tao na siya. Kaya pipwede ko ba sabihin na ang sakit ng isang organ ay pipwede sakit ng katawan? Yes. Ang sakit ng isang organ ay pipwede sakit ng buong katawan mo? Yes. Yes or no? Yes. Kaya kapag napaapektuhan na ang mga different system na hindi naman sila magkakilala, so it's a systemic disease. So pipwede ko ba sabihin na ang pasyente may diabetes mellitus, ano ang problema ng organ? Letter P. Diabetes. Letter P. Pancreas. Organ o hindi? Organ. Pero nasila ang kidney? Yes. Nasila ang utak? Yes. Na-stroke? Yes. Nahirapan din huminga? Yes. Nagkaroon ng problema sa pagtayo o kaya naman sa libido niya, sa reproductive niya? Yes. So, apektado lahat ang organ, ang system? Yes. So, pwede ko sabihin na ang diabetes mellitus is systemic disease? Yes. Very good. Nahihilo o hindi? Nahihilo. Tuloy pa? Lalaban pa? Lalaban. Lalaban pa talaga. Lalaban pa ito ha. So, burahin ko na to. O gusto niyo basic nursing na tayo para hindi na ako mapagod. Dito muna? So, balik tayo ulit dito. Di ba parang, kasi kayo 6 months yung pinag-aralan ng table set. Ha? Tama? 6 months yung pinag-aralan ng CPR. 6 months yung pinag-aralan ang bed making. 6 months yung pinag-aralan ang crutches. Tama. Eh, ang pasyente mo pagdating ko, tapos. So, ano sasabihin mo? Sir, first honor naman ako sa CPR. CPR ko na agad natin. Ay, pumatos yan. Hindi ko na pag-aralan yan. May NGT. Pero, magaling ako sa crutches. Papabaguhin ko yan. Ipo-point gate ko. 1 point, 2 point, 3 point, and 4 point. Tama? Dapat kayong pinapasok sa inyo. Tama? Kasi may contractions ang mga pasyente ngayon. Kung walang contraction yan, labas nyo all-seater katulong. Tama? Pero kung may mga contractions yan, may mga catheters yan, per-seater pa yun. Ang problema, kapipili nyo, napipili na ngayon ang mga all-seaters. Nakukunan nyo? Yes. Kinukuha nyo mga wala pang alam na hindi nag-aral ng 6 months. Tama? Hindi naman mo matidimanda yan eh. Diba? Wala namang batas. Oy, kumuha ka ng all-seater, dapat kaya didimanda ka ng certificate dyan. Wala, diba? Ayan ang nangyayari. Madami na ang all-seaters at nakukuha na ang trabaho. Okay? So, balik tayo sa pasyenteng may problema sa utak. Stroke. Ilan ang utak? Dalawa. Dalawa. Paano nyo nalaman? Left and right. And left and right hemisphere. Diba? Mag-e-exam kayo, ang unang yung sasagot A,
Then biglang may bumulong na tama. So, which is sabihin, my left and right hemisphere. Tama? Kaya away kayo magjowa, nakikisabi utak mo? Yes or no? Yes. Iwalay mo na, what? Sayang naman. May natin niya. Tama ba? So, nag-iisip kayo. Tama ba? Okay. So, nandiyan yung left and right hemisphere. Okay. So, eto. Gawin mo ito. Ano ito? Ano yan? Red. Yung isang utak nyo, ini-interpret niya color red. Yes. Pero yung isang utak nyo naman, in-spell niya yan, R-E-D, then ginawa niyang word, then sinabi niya red, at sinabi niya black ang pen niya. Ibig sabihin, may left and right hemisphere. Okay. Ilan ang mata mo? Dalawa. Ilan ang titig ng isang mata mo? Dalawa. Dalawa. Delikado yan. Ay, isa. Mamaya sinasabihin, baka hindi ng tao, alien yan, nakakatawang tao lang. Nakalimutan ng alien na may pupil pala. Tama. Isa. Nakakatawang tao ka. Nakalimutan mo may pupil. Ngayon, ilan na ang mata? Dalawa na, dalawang ilim. Eh, sense green yung isa eh. Tama ba? May kinalaman din sa pigment yun. Ha? May pigment yun. Okay, pupil. Naalala niyo yung X? Stroke? Yes. Kapag affected ang kaliwa, you expect na anong utak ang problema? Right. Right. Tandaan nyo ha, para din yan the way kung paano kayo mag-inject ng inyong insulin. Diba, meron tayo sa injection ng insulin, hindi lang isang part, iniikot nyo. Kaya meron tayong tawag na I love you very much. So pareho to, love you very much. Pero iniwasan ko na sa pwede kasi matulog dyan. Tama, upo ka ng upo saan-saan. Tama ba? Pagpapawisan ka, pwede ka magkaroon ng sugat. Tumak-tumak. Kaya dito lang tayo. Ha? So, PUP. So, mandun pa rin yung dilatation and constriction. Naalala nyo yung unang date nyo, dinadala ka sa madidilim. Tama ba? At sinabi mo, pagkaroon dapat, ito bago pa naman. Tama. Pero sa dilim, unti-unti